mga ka-bless, itong client ko, nagpagawa siya noong May 23 and today, May 26. So, bali 3 days pa lang. And kasi nung last time na yon, yung nagpagawa siya sa amin ng lashes nga, is ina-avail niya sa amin yung promo. Kaso, nung dumating kasi siya, super late na. Kaya hindi niya na-avail kasi nung time na yun, meron din akong ginagawa. Kaya siguro si ma'am, nung time na yun, nagpagawa siya sa iba ng nails. Kaso mga ka-bless, ipapatanggal niya sa akin yung pinagawa niyang nails sa iba. Nung chinek ko naman kung bakit niya pinapatanggal, ayun, nagets ko naman kung bakit niya pinapatanggal. Hindi ako magaling sa pag-nails, pero kahit baguhan ako, hindi ko gagawin to sa mga clients ko. Yung ilalim kasi nito, soft gel extension yung pinagawa niya, and yung ilalim kasi nung sa nails niya, overglue as in super dami ng glue na hinayaan lang matuyo, hindi man lang tinanggal kahit sa mga sidewall. Wow, sidewall! And dun sa part ng cuticle area ni client, parang walang ginalaw doon. As in parang naglagay lang siya ng soft gel extension, tapos kulay-kulay. Ganun. Kaya never ko tinanong si client talaga kung bakit niya pinapatanggal. Kasi gets ko naman gets ko. Hindi ko natanggal totally yung mga soft gel extension ni client kasi super tigas and overglue talaga. Kaya naglagay ako dito ng mga mantika. Mantika, dyan sa mga gilid ng nails ni client kasi maglalagay ako dito ng yung removal ng nails, yung cream ba tawag doon? Yung pinapahid, yung kulay bottle, yung kulay ng bottle ay color green. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay natin na removal sa, basta yan. And ayan yung removal na kapag dumikit sa skin, super hapde and super kati talaga niya. Pero once na dumikit talaga yan sa skin, kailangan mo talaga siyang pahiran agad ng alcohol. Yan lang kasi ang alam ko ng pantanggal talaga ng soft gel extension. Pero kung meron naman kayong idea or alam na much better ng pantanggal ng soft gel extension na hindi nakakasakit sa client, share nyo naman sa akin. Tibo na, mamaltal ko. Yun. Basta yun. I-share mo naman sa akin, i-comment mo kung ano yon and paano siya gawin. Yung nagpapanex pa kasi ako, yung hindi pa ako nabubuntis, nagpapasoft gel talaga ako. And ganito rin kasi kung paano tanggalin yung soft gel extension ko. Kaya eto, ginaya ko na rin. Make sure lang talaga na hindi ko talaga malalagyan yung skin ni client. Kahit konting telamsik talaga yan, hindi pwede kasi masakit talaga siya. Hindi naman totally masakit. Makati siya na mahapde, may konting hapde. Basta masakit siya. Kaya sinabihan ko talaga yung client ko na huwag siyang malikot, huwag siyang gagalaw. Uy, ba't hindi gagalaw? 10 minutes ko lang siyang binabat and yung mga soft gel na natitira, nagsikulumbot na. Yung mga gumanong-ganon na siya. Basta pinunasan ko lang din siya ng maliit na wipes na may alcohol talaga para tanggalin ko yung mga yung mga natanggal na, yung mga yung mga ay. After ko matanggal yung mga natitira yung soft gel extension, ayan, nag-start na ako dito i-push yung kanyang cuticle area para pag nag-drill ako, madali ko na lang siya mailip. Sobrang pagod ko, nakalimutan ko na naman na maglagay ng powder dito sa cuticle area para madali lang din talagang mag-lift yung mga cuticle area. Paulit-ulit naman. May nag-PM sa akin kung ano daw ba yung ginamit kong nail bits dito. Hindi ko alam kung saan ko siya nabili. Basta ang alam ko, kasama to doon sa libreng mga bits kapag bumili ka ng nail drill. Di ba kapag bumibili ka ng nail drill sa mga apps, sa mga online shop, meron siyang mga libreng bits. So, ito yung libre niya. Ay talaga naman, dito na tayo sa exciting part. Simula nung gumamit ako ng nail scissor, nag-e-enjoy na ako ditong mag-cut talaga ng mga cuticle area. Hindi na ako kinakabahan, hindi na ako nagdadasal every cut. Ngayon talaga as in, dire-diretso, kumakanta pa ako sa utak ko. As in, enjoyment. Hindi ako nagbibiro. Yan naman tayo. Hindi ako nagbibiro na sobrang ganda talaga ng ginagamit ko na nail scissor dito. And ilalagay ko na lang sa comment yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. Kasi para naman talagang, Kasi kung katulad din kita dati na sobrang hirap talaga sa nipper na gamit-gamit at hindi talaga makasundo ever, itabi mo na lang yan. Bumili ka na lang ng nail scissor na katulad ng ginagamit ko kasi talagang mag-e-enjoy ka at matutuwa ka. Tignan nyo kasi yung gawa ko sa clients ko. Simula nung gumamit ako ng nail scissor, tingnan nyo, hindi na ako nakakat sa clients ko. Medium almond nga yung gusto ni client na soft gel tips. Ang gamit ko rito na soft gel tips ay yung sa Your Sugar, yung color pink yung lagayan. Ang dami kong binili dati ng mga soft gel tips na sobra akong naiinis kapag nakikita ko kasi ang dami nila nakatambak dito sa lagayan ko. Kasi hindi ko magamit-gamit kasi hindi magkasya-kasya yung iba doon sa mga nails ng clients ko. Kaya, ewan ko ba kung bakit ngayon lang ako bumili ng ganitong soft gel tips ng Your Sugar. Siguro dahil ngayon lang nagkaroon ng sparks kasi dati, di ba, ayoko, puro na lang akong lashes, nakapokus tayo sa lashes. Pero ngayon, di ba, mabuti na lang din talaga bumili ako ng soft gel tips ng Your Sugar kasi tingnan nyo, hindi ako nahihirapan hanapan si client na mga, yung mga perfect na, basta yung tamang lagay, ewan ko. At ngayong araw, dumating tong Born Pretty ko na 3-in-1 na dehydrator, primer, tsaka base coat.
Kaya isang lagayan lang ako. Medyo malapit na ako sa katotohanan. Maglalagay na ako dito na soft gel extension. Ang gamit ko dito na soft gel, ang gamit ko dito na yung glue gel nga is yung Kati Katie or Katie Kati. Ang ginagawa ko kasi kapag ako nag-a-apply ng soft gel tips sa nails ni client, ang una kong ginagawa is nag-a-apply ako ng small amount doon sa soft gel tips ng glue gel, and after nun doon sa mismong nails ni client as in konting amount lang, and then yun nga ina-apply ko na yung soft gel tips ng dahan-dahan habang nakatapat doon sa flash cure natin. Pinapili ko rin muna rito si client ng kulay ng ribbon niya kasi meron siyang ribbon dito sa ring finger niya. Napili ko lang naman siya kung ang ribbon ba niya is stone or nail art. Pero siya ang namili ng stone na lang. Hindi niya alam kasi na magaling talaga ako mag-nail art. Pero hayaan niyo siya. Biniblend ko ng dahan-dahan. Siguro ang RPM ko dyan is 2 or 3. And din yung ginamit kong bits sa pang-removal. Hindi pa ako handa ipakita sa inyo kung paano ako maglagay ng gel polish. Kaya ito na yung outcome ng gawa natin. Alam ko sa sarili ko na hindi pa to pinaka-the best na gawa ko. Kasi hindi pa ako satisfied dito sa gawa ko. At alam ko kasi na meron pa to mas igaganda pa rito sa gawa ko. At alam ko din na may mga tama to. So yun lang muna mga ka-bless. Thank you for watching. Bye! Mwah!